Hello guys, welcome back to my channel. For today's video, gusto kong i-share yung nangyaring incident dito sa lugar namin. In fact, sa katrabaho ko kasi alam niyo yun, dito kasi sa Canada, uso dito yung nakawan ng sasakyan, lalo na yung sasakyan mo ay kilalang sasakyan like Honda, Cadillac, Toyota, yung mga high-end. Medyo mainit sa mata ng mga magnanakaw. So dahil na rin siguro sa tumataas na antas ng unemployment, kaya yung ibang tao nakakaisip siguro gumawa ng masama para lamang kumita ng pera. So ito na nga guys, so yung katrabaho ko kasi nawala ng sasakyan, ninakawan siya ng sasakyan. In short, nagising na lamang siya isang umaga, notice niya na yung sasakyan niya nga nawawala. Ang iniisip niya, na-impound kasi nga pinark niya yata ito sa street or sa private parking, kasi dalawa yun, street parking tsaka private parking. Kasi yung bahay na talaga is wala nang available slot for parking kasi nga street parking lang talaga yun. And then sa likod may private parking, parang doon niya yata iniwan. And then kinaumagahan na wala na, sinilip niya sa likod, wala, sa harap wala din. Tapos syempre report niya sa police. Na-report niya sa police, and then pumunta yung police sa bahay at chinek kung may mga CCTV doon. Tapos yun na, nagsimula na sila mag-investigate, nilocate yung car. After 2 weeks, nakita naman yung kanyang sasakyan. Pero before that, yung sasakyan nga pala niya ay Honda Civic na 2020. So 5 years old pa lang yung sasakyan niya. So since na kilalang brand yon, at saka yung brand na yun kasi dito sa Canada is naka-win talaga. Kaya I know yung mga insurance ng mga Honda, lalo ng mga CRVs, is medyo matataas yata compare sa other brand ng mga sasakyan. Tapos last week, so 2 years ago na, 2 weeks ago, sorry, kinontak daw siya ng mga police, and then sinabi na nakita na nga yung kanyang sasakyan. Pinuntahan nila sa London, Ontario, kasi nandoon daw nakita yung sasakyan. So imagine guys, yung London, Ontario, from dito sa lugar namin, ang layo ay 1 oras. Mga ganyan, 100 kilometers din yata yun, or more than ganyan kalayo. Doon daw natagpuan yung sasakyan niya. And then nung pinuntahan na nga nila doon yung plate number, positive, sasakyan niya talaga, tsaka yung chassis nandoon. Pero yung ikinagulat, yung sasakyan niya pala ay chinap-chap na. Wala nang engine, wala nang mga gulong, pintuan, wala na yan. Talagang talagang hiwa-hiwalay na. Hindi na malaman kung nasaan na yata yung mga parts nun. Or maybe na before pa ninakaw yung sasakyan niya, may order siguro ng mga parts nun. Kaya, ayun. Since na yung sasakyan niya kasi nakapark lang sa labas, siguro ilang gabi na or linggo na pinagmamanmanan yun ng mga dumali doon. So mahirap magsalita kung anong lahi yung dumali nun, kasi alam mo naman dito, iba-ibang lahi yung nandito sa Canada, kaya mahirap, or maybe mga sindikato, ganyan. Hindi rin natin masabi. So yun nga, natagpuan yung sasakyan niya na parts out na. Wala na siyang mapapakinabangan doon. Hindi niya na mahahabol kasi wala namang ebidensya kung sino talagang kumuha. Maliban na lang kung dig deeper yung mga pulis na magkaroon sila ng tip kung sinong kumuha ng sasakyan na yun. At isa pa nga guys, yung isa pa sa mga problema, yung katrabaho ko na yun, yung sasakyan niya kasi wala palang insurance. So nagda-drive siya dito na walang insurance yung sasakyan niya, which is doon pa lang malaki na yung kasalanan niya, kasi hindi ka pwedeng mag-drive ng sasakyan dito na walang insurance. Kaya yun pala, nung nawala yung sasakyan niya, parang hindi siya nag-worry. Tinanong ko siya before kung natawagan niya ng insurance. Sa akin sinabi na I'm driving without insurance. So ako naman, medyo nagulat ako. Sabi ko, oh really? Kasi alam ko bawal tayo mag-drive dito na walang insurance. Paano pag may nangyari sa'yo? Nakabangga ka, at yan nga, ninakaw yung sasakyan mo. So wala kang insurance na matatawagan, at fault ka pa. So yun nga guys, for awareness lang. So lahat ng may mga sasakyan na mga kilalang sasakyan, mga Honda sasakyan ninyo, mga, alam niyo, mga nakawin yung sasakyan niyo,
ingatan na lang natin. Mag-ingat tayo palagi. Mag-ingatan ninyo kung saan kayo magpo-park, ganyan. Kasi hindi naman natin alam kung kailan mangyayari or kung mangyayari sa atin yung ganyan. Pero yun nga, yung dapat ano lang tayo, handa lang tayo na prepare natin yung sarili natin na may ganun palang mga incident dito sa lugar natin para maiwasan. So yun lang. Just for awareness lang na may mga kahit dito sa lugar pala namin may ganun pala, nagulat ako. Akala ko doon lang sa parte ng GTA o sa may Toronto na ganun. Kasi doon talaga yung nababalitaan lagi na maraming nawawalan ng sasakyan. So dito rin pala sa lugar namin. So ayun lang. Share ko lang para naman maging aware yung iba nating kababayan na nandito. So guys, that's it for today's video.